meeting, ang Pangulo po ay napurbahan ng National Expenditure Program at nagpapasalamat po tayo mula sa Department of Social Welfare and Development dahil isa nga sa mga prioridad na na-identify sa budget priorities ng ating Pangulo for 2025 ang social protection. At talaga namang ito ay tumutugon din sa kanyang 8-point socio-economic agenda at sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at nakapaloob sa mga plano na mga prioridad na ito ang pagtuloy na pag-improve sa ating mga social protection delivery systems. So kabilang na dyan ang pag-digitalize ng ating services, patungkol na sa payments ng grants sa ating mga Forbes beneficiaries at iba pang programa. So ito ay unti-unti na nating nasisimulan sa pamamagitan ng mga pilot implementations ng digital financial literacy and inclusion na niro-roll out ngayon ng ating 4Ps kung saan tinuturuan sila kung paano mag-transact digitally at gumamit ng mga alternatibong paraan tulad ng mga electronic money wallet para sa kanilang para mas magamit nila na mabuti yung kanilang mga grants na natatanggap. At isa pa nga rito ay in the coming week, ipapilot na ang Dynamic Social Registry. So ito ay isa ring epektibong paraan para mas matukoy natin ang mga nangangailangan o yung mga rightful beneficiaries para sa ating programs. So itong Dynamic Social Registry ay ipapilot sa 3 lugar. So una sa Cebu, and we have also in Florida Blanca in Pampanga, and Pateros for NCR. So targeted muna yung sektor na mapapabilang doon sa pilot, which is yung pregnant and lactating mothers, na atin ding talagang target din nating mas ma-reach pa dahil ang prioridad ng Pangulo ay ma-address talaga yung stunting and yung wasting para mas ma-achieve yung full potential ng ating mga kabataan at maging mas produktibo sila at maging makatulong tayo sa kanilang formative years since napaka-importante nung gaya nga nung first 1,000 days na tinatawag dahil dito nabubuo yung growth and para mas ma-develop pa natin ang potential ng ating mga kabataan. Ito, Asik JC, yung dagdag na pondo sa 4Ps, no? Yes, Sas. Tapos may indexation pa, approve na rin yun, na kapag merong inflation, dapat merong karampatang dagdag para makover yung kinain ng inflation na kasama ito sa amendment ng 4Ps law. Yes, Sas. So yung priority nga rin ng Pangulo yung first 1,000 days and yung pag-adjust sa grants. Pero ito ay patuloy pa rin na pinag-uusapan. Sa kamakailan nga lamang ay nakipagpulong ang Department of Social Welfare and Development sa National Economic and Development Authority para ipresenta ang ating proposed adjustment sa cash grants. Pero ito ay for approval pa ng ating Pangulo at ng ating mga economic managers. Pero yung sa first 1,000 days, I believe it's already included in the NEP for next year. So, Asik, tama, di ba? Kasi na-mention mo na meron tayo dun sa NEP natin, merong proposed na budget ang DSWD. And tama ba na almost half nung proposed budget ng DSWD ay para sa 4Ps? Tapos ang priority ay digitalization kasama nung pag-digitalize ng pagbigay natin ng grant. Tama ba yun? Yes, tama ka dyan, Director Lara. No? So, almost half of the budget ng DSWD ay nasa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Since ito ay hindi siya dole-out program, it's a human capital and investment program na talagang tumutulong sa nutrisyon, edukasyon, at kalusugan ng ating mga 4Ps monitored children. And we cover 4.4 million households. So kaya ganun na lamang kalaki ang pondo na nilalaan natin sa 4Ps. And based on the researches and studies, malaking tulong ang nagagawa ng programa sa ating mga benepisyaryo. Kabilang na dito yung mga na-monitor natin na mga nakagraduate na mula sa tertiary education, mga pumasa sa board exams. So hindi lang pumasa, meron pang mga top-notchers sa engineering board exam last year and recently sa licensure examination for teachers. So isang top
So we had the discussions, benchmark practices ng ibang developing countries gaya ng Turkey, Pakistan, Brazil. So yung mga nag-feed dun sa ating strategy para ma-develop natin yung concept. And in the following weeks, ipapilot nga ito, small scale muna, and targeted for pregnant and lactating mothers. As a KC, di ba yung office mo, under mo yung IGRMS, dito yung mga complaints. Siguro pwede mong susugan yung sinabi ni Asik Aling tungkol sa mga complaint. Paano mapapabilis? Kumbaga, persons with disabilities na nga, tapos pahihirapan pa yung complaint process. So, pwede ba natin padaliin yung hahain nila ng reklamo? Tama ka dyan, Sasno. So, under one of the projects ng Beneficiary First ay yung pagbuo ng grievance redress policy and yung system para mas mapabilis yung pagsasubmit ng complaints, queries ng ating mga beneficiaries. So, nabuo yung tinatawag na IGRMS, gaya na nabanggit ni Sas Raymond. Ito yung Integrated Grievance Redress Management System na nagpa-facilitate ng mas efficient na monitoring and management ng mga resolution of complaints ng ating mga beneficiaries patungkol na sa mga programa ng DSWD. So, ito ay merong online submission and we have integrated this with other programs of the department gaya ng AIX, ng social pension. So anything about the programs or about the department na concern, pwede nilang ipadala online. So para mas ma-monitor natin yung kanilang submission ng complaints. So napakaganda nito, no? And we have presented this to the Civil Service Commission as well as the Anti-Red Tape Authority. And they also issued certifications dun sa efficiency ng system. And we're very grateful to these oversight agencies for providing inputs and certifying the implementation of this initiative, which is also one of the projects of the Beneficiary First. Dahil sa Beneficiary First naman, ang inuuna natin ay yung kapakanan, yung convenience ng ating mga program beneficiaries. Kaya nga, Beneficiary First, be first. So yung first na yun, may meaning din. So fast, so mas mabilis, innovative, so modern. So yung R, responsive, para mas na-monitor natin, natutugunan natin yung kanilang mga concerns and issues on our program implementation. And yung huli, yung SNT, Service Transformation, which is the ultimate goal of the project, is to transform how the DSW delivered social protection programs. So isa na nga dito yung pag-digitalize. Although we also have safeguards for other sectors like our IP, and yung tinatry din nating i-pilot yung ating mga programs na ito, yung mga initiatives dun sa mga GIDA area na tinatawag, yung geographically isolated and disadvantaged areas. So gaya nga nung Dynamic Social Registry, ipapilot siya sa isang GIDA sa Florida Blanca. So medyo bulubundukin, mahina ang signal. So titingnan natin kung paano mag-work yung system doon. So yung Dynamic Social Registry naman, na isa rin sa mga initiatives ng BFIRST project, it's a targeting system. So before kasi we use listahanan. So it's static. So we update it every 3 years. So itong DSR o yung Dynamic Social Registry, it's on demand. And we aim to have it more updated, na sila mismo, yung ating mga beneficiaryo, ma-update nila kung ano man yung mga information na kailangan i-update from them para mas matugunan pa natin yung pangangailangan nila. Because in other developing countries, ito na yung ginagamit. So ito na yung trend pagdating sa social protection delivery. So kailangan na talaga nating mag-transition para mas maging proactive yung ating social protection delivery. Yung sa Dynamic Social Registry, siguro for the benefit of people, well, pati rin kami na we're hearing this for the first time, how is it different from listahanan? Because you did mention something about
the beneficiaries themselves being able to update. How does this work and ano yung difference niya with listahanan? Is it more of ikaw na maglalagay ng sarili mo sa listahan or like how does it work? Okay, no. So, gaya na nabanggit ko, it's digital. So, it's a self-service. So, parang may kiosk. So, pwedeng magpunta doon yung ating mga beneficiaries or prospective beneficiaries para mag-input ng kanilang information. So, mas madali dahil para mas accurate din sa kanila mismo kasi minsan pag meron tayong mga nag-enumerate, yung mga enumerators, so minsan yung sulat hindi mabasa. So ito, pag sa system, i-input na natin agad para sa kanila mismo din manggaling yung information. And yung listahan nga, it's updated every 3 years. So medyo ito on demand yung DSR, on demand yung updating. So pwede silang mag-update. And sana maging successful itong small scale pilot para if ever we will expand this. Is the intention of this na parang if you feel like you are qualified or if you feel na siguro 'di ba may kiosk. So parang iniisip ko yung scenario nito na okay, may kiosk nasa covered court ng some barangay somewhere, you know. Ang intention ba nito is if you are part of the community and you feel na well, bukod sa nangangailangan ka, pero nangangailangan ka in such a way na parang pwede kang mag-qualify sa 4Ps. You can cut the middleman, you will not lose your pride na pupunta sa barangay at pupunta dun sa mga kagawad at sasabihin, pwede ba ako magpalista or something, magpasabi. Pwede ka nang dumiretso dun sa kiosk. Is that the intention or meron pa ring dadaanan muna before ka bigyan ng access to the kiosk? So meron pa ring initial assessment na gagawin ng ating mga social workers bago ka makarating dun sa pag-input ng information. So para mas validated yung ating mga tinatanggap na impormasyon mula sa ating mga prospective beneficiaries. Jenny Mendez. Sige, sir. Sususugan ko lang. Kasi baka iniisip ng mga tao na, ay, may kiosk pala eh. O, di pupunta na lang ako doon. Are there plans though na parang gawin na gano'n? Na parang, sige, maybe pupunta sila sa kiosk and then kayo na yung mag-check afterwards if totoo ba to yung info na nilagay, verified ba to o baka naman nang good time lang yung naglagay or talagang qualified siya. So tama yan, no? So dito sa gagawing pilot, makikita natin kung ano pa yung mas efficient na paraan para ma-identify natin yung mga prospective beneficiaries. So magbe-base tayo sa magiging assessment ng pilot and yung magiging evaluation. So we will update you on these details kapag nagawa na natin yung pilot. Sir, good morning. Mary from Radyo Pilipinas. Sir, sa 4Ps lang, confirm ko, ngayong 2025 the proposed budget ng DSWD, mas tumaas ba yung budget for the 4Ps and kasama ba sa plano ng DSWD is dagdagan din yung 4.4 million na beneficiaries ngayon ng 4Ps? May ganun bang plan? Thank you. So sa NEP for 2025, so bahagyang tumaas ang budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program and it's still almost half of the agency's budget nga gaya ng nabanggit kanina. And dun sa pag-increase ng number of beneficiaries sa ngayon sa 4Ps law, 4.4 million lang kasi ang itinakda ng batas na bigyan ng grants. So if ever we are studying on the amendments of the law. So isa ito sa mga tinitingnan namin yung kung dapat bang taasan para mas makover pa yung iba para sa 4Ps. Alan Gatos. Sir, kanina nabanggit nyo, no? Ongoing yung adjustment. Right now, magkano yung natatanggap monthly ng mga tumatanggap ng 4Ps at magkano yung magiging adjustment dahil sa inflationary effect na naranasan natin ngayon? Ano yung proposal ninyo at recommendation sa NEDA? Sa ngayon, ang mga 4Ps beneficiaries na may
nag-aaral sa elementary ay makakatanggap ng 300 na grants para sa isang 4-piece na enrolled children sa elementarya, and 500 para sa nasa high school, 7 para sa nasa junior high school, and then 700 para sa senior high school. At bukod pa dito ay nakakatanggap sila ng 750 for the health grant and 600 for the monthly rice allowance. So sa ngayon ay we're still finalizing yung adjustments dun sa grants, since ito ay mangangailangan din ng sapat na pondo. And ipipresenta pa ito sa ating mga economic managers, but we have already discussed this with NEDA, but still subject for the approval of the economic managers and the president. On the average, sir, sa isang household, magkano at yung proposal ninyo, magkano? Para lang may figure kami na magamit, sir. So it's still subject for the approval. So hindi pa namin madidisclose sa ngayon dahil ito'y pinag-aaralan din na mabuti para mas ma-address yung impact ng inflation sa ating mga 4-piece beneficiaries. Di ba yung sa mga buntis at lactating nursing women, parang Phoenix na yata 400 pesos yung recommendation na 4-piece. Yes, that's for the first 1,000 days. And ito ay on top pa dun sa nare-receive na health, education, and monthly rice allowance. So ito ay para dun sa mga pregnant and lactating mothers. So it's at tayo yung nagpapasalamat sa Pangulo sa dagdag na grant na ito dahil siya rin mismo ang nagrekomenda nito upang ma-address nga yung number 1, stunting, and yung malnutrition sa ating mga benepisyaryo ng 4-piece. Last na lang sa akin talaga. No? So, safe to say ba na may inaasahan na dagdag yung mga Pilipino na nasa ilalim ng programa ng 4-piece? Yes, sa ngayon, for pregnant and lactating mothers, so yun yung sa first 1,000 days. So that's additional grant. And yung sa adjustment, so ito ay patuloy pang pinag-aaralan and still subject for approval. So we will update you kapag meron ng detalye sa adjustments na ito. Sir, sorry. Doon pa rin sa 4-piece na adjustment na pinag-aaralan pa ng DSWD. Baka kahit kung walang figure, sir, kahit ilang percentage ba yung tinitignan ng DSWD na posibleng maging adjustment, 10% ba na tataas? And also, kung maaprubahan siya this year, kailan siya, papasok ba siya sa 2025 budget or baka sa 2026 na kung sakaling adjustment? Thank you. Oo, sabi ko nga ito'y masusing pinag-aaralan dahil ang consideration nga is inflation. So nagbabago ang trend sa inflation, and also will be based on the researches ng ating mga katuwang na mga ahensya gaya ng Philippine Institute for Development Studies at ng NEDA. Para kasi ngayon ang aim sana namin hindi na siya mag-require ng amendment sa law yung adjustment. So parang if ever gagawin na siyang automatic na hindi na kailangan ng legislation. So talagang masusi itong pinag-aaralan ng DSWD katuwang na ang NEDA at iba pang ahensya. Kaya hindi rin namin maibigay yung exact na amount on the adjustment. And it will require kasi a funding source. Eh syempre nasa ating economic managers din naman ang 'di ba? Pero we're hoping, 'di ba, on this positive development if ever na ma-implement ka in the future. And we're very thankful kasi mismong direktiba ito galing sa ating Pangulo. And we're grateful for the support from the President on our programs.